Topic natin, paano mabuntis ang edad 35 pataas. Pero actually, itong mga tips natin, bagay din sa lahat ng gustong ma-pregnant o magbuntis. So, ito po yung mga tips natin. Merong mga kababaihan, edad 35 pababa, nagsusubok na buntis sa loob ng isang taon. Pero, meron din naman yung mga 35 pataas, hindi pa rin mabuntis sa loob ng 6 na buwan. Minsan, nakuna na sila ng 2 beses. So, kapag nangyari sa inyo yon, ito po yung gagawin nyo. Ang first step, pupunta tayo, mag-appointment tayo sa ating OBGYN. Pwedeng ikaw muna, or pwede rin kasama na si Mister. Ano ang mga ihahanda or dadalahin mo? Kailangan meron kang kalendaryo. Kalendaryo ng iyong menses sa loob ng 6 na buwan. At kung nagkukuha ka rin ng temperature, kailangan dala-dala mo na yon. May listahan din kayo ng gamot na iniinom ng babae at lalaki. Baka naman yung maintenance medications nyo ay dahilan kaya hindi nabubuntis. So, kailangan pakita at ipaalam dun sa inyong OBGYN. Ngayon, ikwento nyo rin yung mga sintomas. Huwag ho kayong mahihiya. Halimbawa, makirot, magtalik. Ikwento nyo po lahat yon kasi baka merong makorek yung inyong OBGYN. Of course, magre-request ang inyong OBGYN ng mga basic test katulad ng semen analysis at saka sa kababaihan naman, hysterosalpingography, parang x-ray yan, vaginal ultrasound, hindi siya masakit. Diagnostic laparoscopy, sisilipin dun sa loob, may pap smear, may test sa infection or STI, pelvic exam, syempre kakapain. Tapos may test din sa inyong mga hormones, FSH, or kaya yung ovarian reserve testing nyo kung marami pang natitirang mga itlog doon sa inyong ovary. At base sa resulta, ay maaari kayong mabigyan ng gamot o tableta at sasabihan din kayo ng lifestyle changes, sasabihin, kailangan tamang timbang, tamang dami ng kakainin, konti lang yung exercise, at saka pag nangyari na lahat yon, kung kailangan ng i-refer sa isang fertility clinic, another clinic yon, sasabihin sa inyo ng inyong OBGYN. Pero importante, tanong nyo dun sa doktor ninyo, magkano ang magagastos? Kasi kailangan may financial planning tayo. Iba't ibang klaseng doktor ang kailangan natin kapag medyo matagal na hindi tayo nagpa-pregnant. Siyempre, number 1, yung ating OBGYN. Tapos, dun sa ating mister, kailangan niya ng urologist. Ito yung doktor sa mga kalalakihan. Pero, maaring may sumama pang ibang doktor or ma-refer tayo, yung tinatawag na reproductive endocrinologist. Siya yung bahala sa mga kulang na hormones or sobrang hormones. Tapos, merong andrologist para sa male fertility. Merong mga reproductive surgeons kung kailangang i-correct. At meron ding reproductive immunologist. Ito yung may mga autoimmune diseases. So, yung check-up sa lalaki. So, titignan kung nagpo-produce ba ng tamang dami ng sperm yung ating lalaki. So, semen analysis, titignan yung klase ng sperm natin, sperm count, dami ng sperm, yung movement o galaw ng sperm. Kasi merong mga kondisyon na baka naman bumabalik or nagre-retrograde yung sperm, hindi na ilalabas talaga. Or may mga varices, varicocele ang tawag doon. Pwede din yung itlog ay hindi bumaba, undescended ang tawag doon, or mababa ang mga hormones, may hormonal imbalance. So, chine-check din ang ating mga tatay. Yung mga kababaihan, chine-check din ng kanilang mga hormones, yung ovulation nila, yung pangingitlog, yung fertilization, baka hindi nagkikita yung itlog tsaka yung sperm kasi may mga nakabara. Tapos, implant, baka hindi nag-i-implant dun sa bahay bata. Bakit? Baka merong mga endometriosis, merong myoma. So, lahat yon ay problem ng mga kababaihan. Endometriosis, dating nagkaroon ng infeksyon, may PCOS, polycystic ovary syndrome, dating nag-infeksyon, yung mga PID, tinatawag natin na mga infections.
at bibigyan kayo ng vitamins para ihanda kayo sa pagbubuntis katulad ng folate, zinc, vitamin C and E, iron, at sasabihan din kayo ng mga lifestyle changes. Ngayon, paano itataas yung tsansa na mabuntis kayo? So, sasabihan kayo magtalik bago 5 days before ng inyong ovulation at during ovulation. Kasi alam niyo ba, yung sperm natin nabubuhay ng 5 araw. So, kung nauna na yung sperm, para pagdaan ng egg, nakaabang na siya. Pwede na silang magkita at mag-join. Tapos, meron din mga nabibili, yung mga predictor kits. So, nakakabili na nun, alam kailan kayo mag-ovulate. Tapos, syempre, yung inyong OBGYN, meron din siyang ultrasound. Yung ultrasound, follicular monitoring, para alam kung mag-ovulate na. So, sabihin ni OBGYN, uwi ka na kasi lalabas na yung itlog. Ngayon, ang problem, nakakapagod din, nakakalungkot, stressful, mahal, nakakapagod sa katawan. Kapag ginawa nyo na lahat, hindi pa rin tayo makabuo. Okay? So, minsan, hindi pa rin nakakabuo. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng mag-asawa? Number 1, yung talik hindi na masaya kasi parang trabaho na yun may oras, may araw. So, ang solution doon, kapag mga non-fertile days nyo, mag-reconnect kayo sa inyong partner. Yung kung kailan kayo walang stress, yung parang mag-boyfriend-girlfriend lang kayo. So, balik kayo doon. Number 2, maraming nagtatanong, ang hirap magpaliwanag, ang daming paliwanag na kailangang gawin. So, solution nyo, pag merong mga children's party or baby showers, wag na ho kayong umattend. Sabihin nyo, alagaan nyo muna yung sarili ninyo. Number 3, napakamahal po ng fertility treatment. So, pag-usapan yung mabuti para hindi mag-away ang mag-partner, kailangan meron kayong financial planning hanggang magkano ang gagastusin ninyo. Number 4, i-prepare yung sarili mentally, emotionally. Ipapaliwanag nyo dun sa doktor nyo. At kung kayo ay anxious na, nalulungkot na, humingi tayo ng tulong sa ating mga psychologist. Kailangan meron tayong kinakausap na experience. So, mas mahirap kasi kumausap dun sa mga walang experience. Merong mga psychologist na tungkol lamang dun sa fertility. Tapos, komunikasyon pa rin sa inyong partner. Kailangan nyo rin ng mga relaxation techniques, music, kailangan yan. Tamang ehersisyo, tamang pagkain. Focus pa din sa inyong partner. Magsaya pa din kayo pag non-fertile days. Tapos, dun sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak ng mga hindi makabuo ng anak. Pasensya na po, pero may mga comments tayo na hindi nakakatulong, nakaka-hurt pa doon sa mag-asawa. Katulad ng, relax, dadating lang yan. Hindi na nga makarelax, hirap na nga sila Everything happens for a reason. Bakit naman kailangan may reason? Tapos, more faith. May faith naman sila hindi ba? So, sa mga hindi alam ang mga sasabihin, pero gusto mo namang makatulong, ito na lang ang sabihin mo. Gusto mo ba pag-usapan natin to? I'm always here for you. So, dalaw-dalawin mo. Sorry sa pangyayari, dadalawin kita. Pero, makinig kang mabuti. So, baka kailangan lang nila yung makikinig. Hindi naman nila ina-ask ano yung ating mga comments. So, ang mga helpful dyan, I'm sorry to hear that. Anong pwede kong gawin para sa'yo? Gusto mo bang pag-usapan natin to? Nandito lang ako para makinig tuwing kailangan mo. So, medyo ilang beses mong kakausapin. Sana alam ko yung sasabihin ko sa'yo para ma-comfort ka. So, wag na ho tayong magsabi ng mga kung ano-ano kung hindi natin alam yung sasabihin sa kanila kasi nasasaktan din naman sila. Sinong doktor pupuntahan ng lalaki at babae? Okay, uulitin ko po yung mga klase ng doktor na pupuntahan natin, OBGYN dun sa mga kababaihan, urologist sa mga lalaki, at pwedeng may kasamang reproductive endocrinologist. Ito po yung bahala sa hormones ng babae at lalaki. Andrologist
para ho ito doon sa mga lalaki sa male fertility, reproductive surgeons kung meron mga bara, baka kailangan ng ilang opera, reproductive immunologist kapag may nakitang autoimmune diseases. Napakamahal po, so kailangan itanong nyo magkano lahat yung magagastos from the start hanggang makabuo ng isang bata. So, paghahandaan ho yan, financial planning. Okay, maraming salamat po. Good luck sa ating mga mag-partners. Sana po biyayaan tayo ng blessing. God bless po.